Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Higit sa 100 bantay dagat na nagmula sa mga bayang nasasakupan ng Tayabas Bay sa lalawigan ng Quezon ang sumailalim sa pagsasanay hinggil sa environmental, paralegal at meta-legal strategy nitong August 22 to 24, 2023 na ginawa sa Nawawalang Paraiso, Tayabas City. Sa unang 2 araw, August 22 hanggang 23, mga bantay dagat mula sa bayan ng Sariaya, Lucena, Pagbilao at Agdangan ang participants. Samantalang mula naman sa mga bayan ng San Francisco, Mulanay, Katanawan, General Luna, Pitogo, Macalelon at Tunisan ang sumalang ng August 24 to 25. Lumabas sa workshop ang hinggil sa kalagayan ng Tayabas Bay, ang banta ng seabed quarrying at offshore mining kung saan bagamat na-deny na ang dalawang naunang aplikasyon sa seabed quarrying ng Palacio Mineral Resources at Bird's Nest na tinatayang may lawak na humigit kumulang sa 20 hektarya. Sa kasalukuyan naman ay may aplikasyon ng exploration sa bayan naman ng Padre Burgos na tinututulan ngayon ng mga bantay dagat at Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council o MPARMC. Ang nasabing muling aplikasyon o ang anumang gawaing posibleng makasira sa Tayabas Bay sa pamamagitan ng kanilang nilagdaang petisyon. Ayon kay Sherwin Rosales, bantay dagat mula sa Sariaya, ang Tayabas Bay ay buhay at kabuhayan ng mga maliliit na mga ngisdang nasa baybayin nito. Si Alan Castillo naman na Acting Quezon Provincial Fishery Officer ng BIPAR ay nagbahagi ng kasalukuyang kalagayan ng likas na yaman at banta sa Tayabas Bay. Sa pag-aaralan niya ng BIPAR ay may mga lugar pang sagana sa Lusayan, Bakawanan at Bahura, subalit nanganganib na rito dahil sa illegal fishing at basura. Nagbahagi naman ng tungkol sa mga batas pangkalikasan sina Juliet Borlon Aparicio, ang City Planning Officer ng Lucena City, Attorney Fritz Palmieri, Executive Director ng Tanggol Kalikasan, Attorney Ron Lishin, Program Director ng Tanggol Kalikasan, at Attorney Ray Recto, the BOD member ng Tanggol Kalikasan. Samantala si Sinaida Par Bernal mula sa Tagasuri ng Isda sa Quezon o Tinik at Raymond Villalon, Program Officer ng Tanggol Kalikasan na nagpadaloy ng simulations workshop at si Jay Lim, Program Director ng Tanggol Kalikasan naman ang naging tagapagsalita tungkol sa paralegal at meta-legal strategy. Dumalo naman sa Solidarity Nights at nagbigay ng kanya-kanyang mensahe sina Grace Soreso, Chief of Staff ni Quezon Vice Governor 3rd Alcala, Attorney Asis G. Perez, Senior Lawyer Advisor ng Tanggol Kalikasan, Alan Castillo ng BIPAR Quezon, PG Enro Manuel Eugene A. Veloso at Assistant PG Enro Manny Kalayag, Police Major Arnold Peñales, PNP Maritime Group 4A, Police Lieutenant Anselmo Cartago, PNP Maritime Group Quezon 4A, Engineer Cyril Coliflores, Senro Tayabas, Forester Ramil Gutierrez, Senro Katanawan, Forester Sally Pangan, Kinatawan ng Penro Quezon, Jocelyn Ginto at Marino Beno ng Tinik, Attorney Maria Ronly Bisquera Shin ng Tanggol Kalikasan at musikerong sinanapot at Ronnie de Mesa Tamundong at ang bandang Colbit. Ang aktibidad na ito ay sinuportahan ng United Nations Office for Project Services o UNOPS sa kanilang programang Go Just na may pamagat na Islam Seabed Quarrying and Offshore Mining, Strengthening the Legal and Meta-Legal Battle Against Seabed Quarrying and Offshore Mining in the Provinces of Quezon and Pangasinan. Ang Islam Seabed Quarrying and Offshore Mining ay proyektong ipinapatupad ng Tanggol Kalikasan. Ang Tayabas Bay ang pinakamalaking bay sa katimugang bahagi ng Luzon. Maraming isla ang matatagpuan dito at ang pinakamalaki ay ang lalawigan ng Marinduque na binubuo ng mga bayan ng Buac, Buenavista, Gasan, Mugpog, Santa Cruz at Torrijos. Samantalang sa Quezon naman ay ang mga bayan ng Sariaya, Pagbilao, Padre Burgos, Agdangan, Unisan, Pitogo, General Luna, Katanawan, Mulanay, San Francisco at Lucena City. Ayon kay Senro Cyril Coliflores, nanganganib ngayon ang Tayabas Bay sa iba't ibang uri ng mga proyekto at gawain ng mga tao lalo na ang illegal fishing activities na nagaganap dito kung kaya naman napapanahong manindigan ang lahat. Magkaisa ang mamamayan, ang mga lokal na pamahalaan mula sa barangay, munisipyo, syudad at lalawigan at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang protektahan at pangalagaan ang Tayabas Bay. Sa kasalukuyan ay nabuo na sa pangunguna ng DNR at ng panlalawigang pamahalaan ng Marine Protected Area Network or MPAN na siyang maaaring maging unang hakbang tungo sa sama-samang pagkilos upang mapangalagaan ang Tayabas Bay.
Ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan.